Hello everyone! Welcome to my vlog. My vlog for today is cooking at home. Dahil wala akong pasok today, syempre medyo na-stress din ako sa pagod at saka pag-aaral. So ito yung aking stress reliever. Ito yung happiness ko, yung mag-imbento, magluluto sa bahay. So for today, yung aking ginawa na inimbento sa bahay, ito yung tomato paste. Dahil maulan, malakas yung hangin nung nakaraang araw at saka gabi, so yung aming garden, lahat yung kamatis namin nagkalaglag kasi nga sobrang lakas ng hangin at ulan. So, ang ginawa ko sa kamatis, ginawa ko siyang tomato sauce. Kasi, nakalaglagan na yung mga kamatis namin. Tapos, ang sobrang laki pa. Dati, tinatapon ko na lang. Pero ngayon, naisipan ko na pwede pala siyang gawing tomato sauce para hindi masasayang yung mga kamatis. So ito, nilagyan ko siya ng potato starch kaya kung bakit siya medyo malapot. Yung ginagamit ng mga Chinese cooking nila panglagay sa pampalapot. Instead na cornstarch, pwede naman potato starch. So, ngayon, ito na. Nabuo ko na yung aking tomato paste. So, nagawa din ako ng tomato sauce. Nagumawa din ako ng tomato paste. So, medyo dinadamihan ko lang siya ng potato starch, yung tomato paste ko, para hindi siya masyadong ma-sauce, matubig. Kaya, malapot siya. O, ayan. So, bali, pinag-iba-iba ko sila. So, ngayon, nagluto ako ng merienda kasi walang pasok at saka summer vacation ngayon. Nandito sa bahay yung aking mga kids. Kaya medyo busy-busy din ako. Tapos, ayan, nagluluto ako ng merienda namin at saka lunch. So, ako syempre, nagluto ako ng aking craving food. Yung bihon at saka pasta. Tapos, syempre, nagluto din ako ng pang-bibimbap na gulay. Kasi nandito mga anak ko. Pasensya na habang nag-i-edit ako, dumadaan ng eroplano. Medyo maingay. Tapos ito naman, yung mga gulay ko, kinuha ko sa garden kanina. Kasi sobrang maulan. Kahapon, malakas ang hangin. Kaya yan na yung mga kamatis na sinasabi ko na natumba. Yung iba nga hindi pa masyadong hinog, nalaglag na siya. Kaya kinuha ko na lang. Tapos yan pala yung aking mga gulay nga mga natira sa rep. Kailangan lutuin ko na, gawin kong bibimbap kasi nasisira na. Ayan, puro lang gulay laman ng rep ko. So kailangan lutuin ko na kasi pag hindi, pagayaan ko masasayang, itatapon ko lang siya. Sayang naman ang pera. At saka sayang syempre ang gulay. So, kailangan, hindi ako magtamad-tamad ngayon, lulutuin ko na sila lahat para makain. Gawin ko siyang bibimbap, tapos yung kamatis na yellow naman, ang dami yan sa baba. Kaya naisipan ko, yan ang sunod kong gagawin na tomato sauce. Iuna ko lang nung malaki, kasi yung malaki, mabilis madurog. Tapos, nagbabalak ako magluto din ako ng yung tawag nila, yung the Korean pizza nila, yung pochige na tawag sa mga matanda dito. Yung chon, yachichon. So, bala ko rin magluto. Kaso kahit medyo tinatamad ako, so wala akong magawa. Kailangan ko talaga gumalaw. Kasi sayang yung mga pagkain na sisira sa ref. So, pati saging nga, nakalimutan ko, nag-brown na sa ref, hindi pa rin na-shake. So, ayan na, nagluto na ako ng tomato sauce. Akala ko kaunti lang kamatis, hindi pala. Isang kaldero pa lang kalabasan niya. Pero pag naluto yan, kaunti lang yan, hindi masyadong marami. So, yan, nilagayan ko lang ng konting mantika, tapos sinalo-halo ko lang. So, pwede naman, kung hindi mo paglagyan ng mantika, diretsuhin mo na lang, pwede din naman. So, parang ginisa-gisa ko pa siya. Pero kung diretsuhin mo, pwede rin. At saka yung recipe na yan, gawa ko lang yan. Wala akong ginagayahan. So, depende sa inyo kung anong style yung paggawa ng tomato sauce, ng homemade tomato sauce. So, yung iba, naglalagay ng kamatis, ng tawag niya, ng garlic, lalagyan pa ng oil.
gisa-gisa. Pero sa akin, hindi na. Kaya sa akin, depende. Kung maglagay ka, nasa'yo pa rin yan. Nakaraan, naglagay din ako ng garlic at saka yung, yung oil. Pero ngayon, oil lang nilagay ko. Hindi na ako naglagay ng garlic kasi yung sobrang dami. Tingnan mo, nagsasabaw na siya. Pero mamaya, maganda yung kalabasan niya. Hindi mo yan matag-iisa-isa. Abutan ka ng 1 taon bago mo matatapos yung yung pagtatanggal ng balat ng kamatis. Kaya mamaya magkuha ka ng pangsala o strainer para maano mo yan. Makuha mo lahat ang buto-buto niya at saka yung mga balat niya mapaghiwalay mo. Kasi pag ganyanin mo lang siya, dapat kaunti lang ang kamatis. Kaya mo siyang balatan na paganyan. Pero pagkatulad yan, isang kaldero, matagal matapos. Kaya abutan ka talaga ng 1 taon. Kaya mas maganda na may strainer ka para mabilis matapos. Hayaan mo lang muna lumambot ang kamatis. Kusa lang yan maghiwalay. At saka madurog. Saka mo siya isalain para sauce lang ang matira. Yung sauce, saka mo na siyang titimplahan pag napaghiwalay mo na. Pero sa akin, dahil sa sobrang excited, nakalimutan ko, natimplahan ko na nga hindi ko pa siya napaghiwalay. So, okay lang, wala namang problema, pero ganun pa rin ang kalabasan. Pero mas maganda kung timplahan mo kung napaghiwalay na ang laman ng kamatis na yan, yung niya, yung balat niya at saka yung seeds. Pero sa akin, nakalimutan ko sa sobra kong madali at dami ko rin ginagawa. Hindi ko pa nga napaghiwalay, hindi ko pa nasala, nilagyan ko na ng sauce. Yung sauce nilagay ko pang papulayan ay yung gochujang. Gochujang dito sa Korea or chili paste para dagdag ng kulay na pula at saka medyo maglapot din siya tingnan. Kasi yung chili paste, ang paggawa niyan, nahaluan siya ng sticky rice or tinatawag nila na giniling na malagkit. Nakahalo dyan. Kaya, maganda din siya ihalo. Padagdag lapot yan. So, ayan wala namang problema na tinimplahan ko siya. Ganun pa rin pag sinala ko mamaya. Lalabas din naman yan ang niya. Yung sauce niya. So, ayan na yung itsura niya. O, diba? Tomato sauce niya. Homemade tomato sauce. 'Di ba? Madali lang siya gawin. Kanya-kanya lang tayong diskarte at style. At saka depende sa iyong mga diskarte kung paano mo siyang gagawin. Ako hindi wala akong recipe na sinusundan yan. Bali sa akin lang talaga yan. Pero one time nakapanood din ako ng vlog na parang American ata. Yun, not sure kung American. Basta may mga lugar talaga na gumagawa sila ng kamatis. Nag-harvest sila ng kamatis na marami, tapos ginagawa nilang tomato sauce na preserve nila for 1 year. Kasi 'di ba may mga lugar na may winter, so tapos ang kamatis niyan tinatanggal na nila pag magtaglamig, tapos gagawing tomato sauce. Mayroong mga country na halos nang niluluto nila, mayroong tomato sauce na halo. Parang katulad sa Korea, halos niluluto nila may halo na na chili paste or gochujang. Natawag dito sa Korea. So, ayan napaghiwalay ko na siya. Ayan na yung kalabasan niya. Naglagay na ako ng ng sauce na yan sa strainer. So, kusa lang yan maghiwalay. So, hinayaan ko lang siya. Lalabas yan ng sauce niya na magkahiwalay sila. So, mamaya, maano na yan. Ma-dry na yan. Lahat ng sauce niya, maano na yan. Mahuhulog na yan. So, ang matitira dyan, yan na lang yung kamatis na balat at saka buto. So, dapat ganyan ang strainer ang bilhin nyo na may pang sa baba, yung may pang salo sa baba para hindi ka mahirapan maghawak. Sa akin, binigay lang yan ng biyanan ko. So, timing talaga yung binigay ng biyanan ko sa akin. Buti na lang, tinanggap ko. Una, ayaw ko pa yan kasi sabi ko, anong gagawin ko dyan? O, diba? Kamatis ko kanina, 1 kaldero, pero ngayon, tingnan mo, konti na lang ang natira. Yan na lang. O, 'di ba? So, sinisimot ko talaga yan. So, alam mo, nilagyan ko pa yan ng kunting water para matanggal lahat yung dyan, yung sauce. Tapos, yung nahuhulog dun sa sa baba na sauce na pula pa, tinimplahan ko lang siya ng kaunti ng ng chili paste.
So, ayan na yung aking mga garapon na paglalagyan. So, gin-sterilize ko pa yan at pinapalamig ko pa yung tomato sauce ko para hindi masisira. Masarap siya gawing menudo at saka gawing ano tawag nito? Yung puchero at saka apritada. Yung mga halos ba may mga luto na may halong kamatis. So, ayan na, pinatuyo ko na yung mga pang sterilize ko na garapon, na mga bote. Garapon ang tawag sa amin doon sa Ilonggo. Bote, diyan ko siya nilagay. Tapos, pinapatuyo ko. Tapos, lagyan ko ng kamatis. Tapos, yun pala, nagluto din ako ng pasta. Taka, nagluto din ako ng bihon. Kasi nga, walang pasok today dahil summer vacation na dito sa Korea. So, nandito yung mga anak ko sa bahay, kaya nagluluto ako ng makakain nila kasi nandito sila sa bahay. Nagluluto ako ng ng merienda nila. So, yan ang nilagay ko, broccoli. Favorite talaga ng mga anak ko yan. Yung white pasta na may broccoli, may mushroom, at saka mayroong ham or bacon. O, ayan. So, madali lang siyang gawin. Easy lang siya. Masarap din siyang merienda. So, yan ang aking simple lang merienda for today sa aking mga kids. Dahil summer vacation, sobrang init sa labas. Nakakatamad lumabas. Masakit sa ulo yung init ngayon. Ayan. So, malapit na maluluto yan. Tapos, pagluto na, wag mo masyadong i-overcook ang broccoli kasi hindi masarap. Maaroma niya sa sobrang maamoy. Ang amoy ng broccoli kapag sobrang overcook. So, dapat hindi siya overcook. Tapos, ayan. Nilagay ko na yung noodles. Tapos, halu-haluin. Tapos, ayan na. Luto na siya. O, yan lang kadali. Ang bilis lang. Kailangan marunong ka magluto kasi nga wala ditong mga restaurant na Philippine. So, kung nag-crave ka ng mga Philippine food, so dapat marunong ka magluto ng Philippine food. Kasi wala ditong restaurant na food. So, dati mayroon naman pero ewan di naman magtatagal. So, ayan na. Luto na yung aking bacon pasta with broccoli. So, dapat pag-hiwa-hiwalayin ko pa yan ang aking pag-edit. Kasi balak ko kasi kamatis lang ang aking iba-vlog. Kaso lang ay hindi man masyadong mahaba, maiksi lang. So, sinabay-sabay ko na lang. Mahirap din kasi para sa akin mag-vlog ng sobrang haba. Kasi nakakapagod din siya. Tapos, mahirap din mag-voice over. So, ayan na. Malapit na siya. Maluto. So, ayan, nakakain na tayo. Perfect ang aking pasta, broccoli with bacon. Ayan. So, ito na naman. Magluluto na naman ako ng panibago. Habang nagluluto ako, ang dami kong ginagawa, ang dami kong pinipicturan or binibidyuhan. Kaya, halo-halo yan. So, ayan, kanina nalagay ako ng mantika kasi balak ko magisa ako ng gulay. Ihalo ko sa aking bihon. Yung bihon ko, nagluto ako ng bihon para merienda ko. Para sa akin, kasi nagke-crave ako, nakikita ko yung ibang content creator na mayroong mga Pinoy food, halos talaga. Kaya natatakam ako, nagke-crave din ako. Kaya gumawa rin ako ng Philippine food. So, yung mga anak ko, minsan natikim lang din siya, pero hindi naman talaga sila kakain ng marami. Ako lang. Kaya yan, ang mga gulay para hindi masisira. Kaya lahat-lahat na hinalo ko siya. Kaya medyo malapit na yung iba, masira kasi matagal sa rep. Lalo na mainit ang panahon, mabilis sila masira. So, ayan, naghalo ako ng hipon. Masarap ang hipon sa bihon at saka sa pansit. Dati hindi ako naghahalo. Ang nilalagay ko lang dyan is pork. Ngayon, naghahalo na ako. Ayan, malinamnam pala siya. Masarap. Kaya yan na ngayon ang hinahalo ko.
At saka minsan may time nga hindi din ako palagi nagluluto. Napapagod din kasi ako, kaya hindi ako nagluluto. Kasi pagdating ko sa bahay, pagod ako, hindi ako nagluluto. So, minsan di na rin ako nag-i-edit. Nakatingin lang ako ng sa Facebook ko, pero hindi ako nag-a-upload. Nag-engage na lang ako kung anong mga ina-upload ng mga friends ko sa Facebook. Pero ako walang content kasi napapagod ako magawa or mag-edit. Kaya nakahiga lang ko. Minsan kung mamalayan, nakaidlip na pala ako. Nakaidlip na ako sa pagpanood ng mga content ng iba, sa pag-e-engage. Kaya ganun. So, ayan na. Perfect na ang aking bihon. Kain na tayo mga vesh. Ayan, merienda na yan mga vesh. Tapos yung partner ko dyan, tasty. Tapos, water lang ako. So, mas masarap ang tulak dyan, Sprite. At saka mga Mountain Dew Cola. Kaso lang mataas yung uric acid ko. Medyo control. Yun lang. Thanks for watching.